Pickle versus Musashi Miyamoto. Yan ang ating pag-uusapan sa video nga to, kung saan tatalakayin nga natin ang naganap nga na laban sa dalawang halimaw na to. Pero bago nga natin simulan yan ay pakipindot muna etong like at subscribe button para na rin sa pag-unlad sa ating munting channel. At syempre nga mga tol ay pa-follow na rin ang ating Facebook page dahil dito nga ako mag-update kung ano nga ang ating mga next content. At tara, simulan na nga agad natin. So simulan nga natin kung saan nasa laboratory na naman etong si Pickle dahil nga nahuli siya o na-recover nga siya neto ni Albert Payne matapos nga magplano nga ang gobyerno na huliin uli etong si Pickle sa imbornal na kung saan etong mga sundalo ngay nautusan na magbuhos nga ng chloroform gas dito sa imbornal na nagsanhi nga dito ng pagkaimatay neto ni Pickle. At dito ngay habang nag-uusap nga etong si Albert Payne at etong scientist na kausap niya ay nagulat nga sila dahil biglang dumating etong si Mr. Tokugawa kasama niya nga etong si Musashi Miyamoto. At dito ngay nagkamustahan etong si Tokugawa at etong si Albert Payne. Samantalang etong si Musashi Miyamoto ngay nakatitig lang siya dito kay Pickle. At dito ngay sinabi neto ni Tokugawa na, "So eto pala yung nahuli nyo sa imbornal," habang nakatakip nga etong kanyang ilong. At dagdag pa neto ni Tokugawa na eto ata ang una. Sino pa kaya ang makapagsabi na matagumpay silang nanghuli sa gitna ng Tokyo? Sabay tingin niya nga dito kay Musashi Miyamoto at tanong niya nga dito na, "May iniisip ka ba, Musashi?" At dito nga sinabi nga neto ni Musashi Miyamoto na, "Sikat ba tong taong to?" At dahil nga sa sinabi na to neto ni Musashi Miyamoto ay nagulat nga dito etong si Albert Payne at etong ang isa niyang scientist na kasama. Sabay sagot nga dito neto ni Tokugawa na, "Oo, kilala siya sa buong mundo. Meron pang nagsasabi na siya nga daw ang pinakamalakas na tao na nabubuhay." At dito ngay agad-agad nilapad nga neto ni Musashi Miyamoto etong kanyang kamay at inihampas niya nga dito kay Pickle. At gulat na gulat nga dito etong si Tokugawa, Albert Payne at etong isang scientist. At dito ngay natataranta sila na kung saan pinipigilan nga neto ni Tokugawa etong ginagawa neto ni Musashi. Samantalang etong si Albert Payne ay sinabi nga na, "Anong ginagawa mo, Musashi?" At dito ngay napasabi nilang etong si Albert Payne na baliw na nga daw etong si Musashi Miyamoto. Bakit nga daw hinit neto ni Musashi etong si Pickle? Samantalang sagot nga dito neto ni Musashi Miyamoto na, "Pakalmahin mo ang sarili mo." At dagdag niya pa nga dito na, "Tingnan mo siya. Sinampal ko siya diretso sa muka ngunit tulog pa rin siya na mahimbing." At dito ngay tinitigan nga neto ni Musashi etong si Pickle. At maya-maya ngay biglangan niyang ginamit etong kanyang imitation gun. Na-explain ko na nga yan dito sa video natin kung gaano kalakas etong si Musashi Miyamoto. Kung gusto nyo nga panoorin mga tol ay ilalagay ko lang sa baba etong link. So balik na nga tayo. Dito ngay daan-daan niyang minulat neto ni Pickle ang kanyang mata na kinagulat nga neto ni Tokugawa, Albert Payne at isa pang scientist. Dahil nga sa ginawa na yun neto ni Musashi ay nagising etong si Pickle. At dito nga sa paggising ni Pickle ay sinabi nga ni Musashi Miyamoto na nagpapakita nga daw to ng isang potensyal. At dito ngay biglang kumulo nga ang tiyan neto ni Pickle na kung saan nagugutom na nga ito. At bumangon na nga rin ito sa kanyang pagkakahiga. At ito nga ang dahilan kung bakit nga napasabi etong si Musashi Miyamoto na may potensyal etong si Pickle dahil nga tinatarget niya nga daw putulin ang leg neto ni Pickle ngunit pinigilan nga daw ng leg neto ni Pickle etong katana niya. At dito ngay nagkwento etong si Musashi Miyamoto na kung saan sa isang shogo nga daw or sabihin na lang nating event ay humati nga daw etong si Musashi Miyamoto ng 8 katawan mga tol magkakapatong-patong. At nahati niya nga rin daw etong pinakababa ng haligi. At kasama na nga rin dito etong 6 na pares ng braso. At lahat nga daw ng nanonood ay sinisigaw nga daw ang kanyang pangalan, pati na rin ang salitang Bravo, na kung saan dun nga daw siya binalot ng sobrang tuwa. Ngunit hindi daw karapat-dapat ang mga papuring yon. Dahil una nga daw ay tinalo nga daw ng clavicle neto ni Yujiro Hanma ang kanyang patalim. At ngayon naman daw ay hindi niya nga daw maputol ang leeg ng lalaking to o etong ang si Pickle. At dito ngay tumayo na etong si Pickle at pinagmasdan nga siya dito neto ni Musashi Miyamoto. At sinabi niya nga habang nakangiti na etong nga daw si Pickle ay meron nga daw na napakagandang hubog ng pangangatawan o muscle. At dito ngay tinignan nga siya neto ni Pickle samantalang etong si Tokugawa at etong Albert Payne ay natatakot na. At dito na nga nag-face off ang dalawa mga tol, etong si Musashi at etong si Pickle. At makikita nga natin ang dalawang nagyakapan na nga dito sa likod nila. At dito nga sinabi neto ni Musashi Miyamoto na, "Tama ka Pickle, ako ang may hawak ng patalim, samantalang ikaw ang nagtiis nito."
At lahat nga ng sinabi dito neto ni Musashi Miyamoto, kahit nga hindi nakakaintindi ng language etong si Pickle, ay ramdam niya nga na etong si Musashi Miyamoto ang gumising sa kanya. At dito nga inilabas nga neto ni Pickle etong kanyang matatalim na pangil na kinatakot nga neto ni Albert Payne at neto ni Mr. Tokugawa. At maya nga'y aggressive ng matake etong si Pickle dito papunta kay Musashi Miyamoto. At dito nga'y napakabilis na counter-attack ang binigay neto ni Musashi Miyamoto, na kung saan ginawa niya ng katana ang kamay niya dito na pinakain niya nga kay Pickle. At dito nga'y napahawak etong si Pickle sa kanyang bunganga. At sa kanyang paglingon nga mga tol ay sinabi neto ni Musashi Miyamoto na isa kang halimaw katulad ko. At dito nga'y papalapit na nga etong si Pickle ay bigla na namang ginamit nga neto ni Musashi Miyamoto ang kanyang dalawang kamay naman na parang isang patalim, na kung saan sobrang bilis nga na atake ang pinatikim niya dito kay Pickle, na kung saan sa sobrang sakit nga at naramdaman talaga to ni Pickle ay namilipit nga ito. At dito nga sinabi neto ni Musashi Miyamoto na wala nga daw kayang lumaban sa strike nga daw ng kanyang katana. Ngunit nang mahawakan nga neto ni Musashi Miyamoto etong si Pickle ay may na-realize nga siya na kung saan kakaiba nga daw etong kalamnan neto ni Pickle, na meron nga daw tong tibay para nga daw pigilan etong kanyang talim sa paghati nga daw kay Pickle ng pira-piraso. At dito nga'y pinakita neto ni Musashi Miyamoto na kung saan hinampas niya nga etong si Pickle sa lakas ng kanyang makakaya. Ngunit gasgas nga lang daw ang natanggap nito. At dito nga'y biglang naalala neto ni Pickle etong kanyang nakaraan, na kung saan dahil nga sa atake na yun neto ni Musashi Miyamoto ay may naalala nga etong si Pickle sa kanyang era. Isang dinosaur na kung saan nakatapat niya na. Isang maliit ngunit mabilis at alerto. At ang panganib nga daw sa nilalang na to ay hindi nga daw nanggagaling sa panga neto, kundi sa ilalim, at yun nga etong matutulis at matatalim na kanyang mga kuko. At hinarap na nga daw neto ni Pickle etong panganib na to ng maraming beses. At minsan nga daw maski nga daw etong mga T-Rex ay mas pinipiling kumain ng patay nga daw na laman kesa maghunt nga daw ng fresh na laman. Ngunit etong nakaharap na nilalang neto ni Pickle ay hindi nga daw katulad ng T-Rex, dahil eto nga daw ay laging mabangis at lagi nga daw na naghahunt. At ang mga to nga daw ay nagsusumikap na maghunt nga daw ng malalaking dinosaur na kaya nga daw yugyugin ang buong mundo dahil nga sa mga bigat nito. At ang nakikita nga neto ni Pickle na kalaban niya sa kanyang harap ngayon na si Musashi Miyamoto ay dinosaur na tinatawag nga na Deinonychus. So hanggang dito na nga lang muna etong laban ni Musashi Miyamoto at neto ni Pickle. Kada 2 chapters nga ang ating i-review dito sa ating laban ni Pickle at neto ni Musashi Miyamoto, dahil magiging sobrang mahaba nga ang video natin kapag i-final review natin ang laban neto ni Musashi at neto ni Pickle. Kaya naman kada 2 chapters lang ang ating i-review, kaya naman abangan nyo nga yan. Dahil wala pa ngang Bakirei na nilalabas, eto munang laban ni Musashi at neto ni Pickle ang ating i-upload. At syempre bago tayo magtapos ay shoutout muna sa kanila. Sobrang solid nyo nga mga tol at sobrang na-appreciate ko kayo. Salamat sa panonood at pagsuporta sa ating munting channel. Kaya naman kung bago ko pa lang sa aking YouTube channel ay pakipindot na ang like at subscribe button. At kung nagustuhan mo naman ay pindutin mo na ang like mga tol. At hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood. Peace out!